Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Malaki ang role na ginagampanan ng mga guro sa mundo. Sila ang humuhulma ng mga future engineer, architect, business owner, at kung ano-ano pa. Sila ang tinatawag nating pangalawang magulang. Hindi biro ang maging isang guro dahil hindi lamang isa ang batang kailangan niyang gabayan. May ibang guro na kahit nawala na sila sa school ay pinagpapatuloy pa rin nila ang pagiging pangalawang magulang sa kanilang mga estudyante. Dear Papa Dudut, naisipan kong ipadala ang kwentong ito para magbigay ng pagpupugay sa ating mga teachers. Naniniwala ako na isa sa mga noble na trabaho ay ang pagiging guro. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Percy. 39 years old na ako ngayon. At isa na rin po akong guro. Hindi ko pinupuri ang mga guro dahil ganon ako. Kundi minsan sa buhay ko ay may isang guro na tumulong sa akin at naging malaking parte ng aking buhay. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Ang nanay ko ay isang labandera, habang ang tatay ko ay pa-extra lamang sa iba't ibang trabaho. Karpentero siya. 6 kaming magkakapatid at halos 1 taon lang ang agwat naming magkakapatid sa edad. Pang-4 pala ako sa magkakapatid, Papa Dudut. Sa probinsya kami nakatira. Kubo ang bahay namin. Maliit lamang yon. Kaya siksikan talaga kaming lahat. Magkakatabi kaming lahat kapag natutulog. Isang pwesto na yon, tulugan sa gabi. At sa umaga ay doon kami kumakain. Wala kaming lamesa. Kaya sahig kami kumakain. Madalas akong mabuli sa school noong elementary ako. Dahil sa palagi akong pumapasok sa school na gusot ang damit. Bukod doon ay isa pang reason kung bakit ako nabubuli ay dahil sa pagiging malambot ko. Marami, Papa Dudut, ang nagsasabi na bakla ako dahil sa pagiging malamya ko at parang babae raw akong magsalita. Alam ko sa sarili ko na kahit na ganoon ako kumilos at magsalita ay hindi po ako bakla. Though, naniniwala ako na walang masama sa pagiging bakla. Lalo na kung wala kang tinatapakang tao. Kahit ang sarili kong pamilya ay naniniwala na bakla ako. Yun ay dahil hindi pasok ang kilos ko sa pamantayan nila ng pagiging totoong lalaki. Ang pag-aakala nilang bakla ako ay ang dahilan din kung bakit madalas akong mabugbog ng aking nanay at tatay dati. Akala ko kapag may nangaapi sa akin at magsusumbong ako sa kanila ay pagtatanggol nila ako dahil sila ang magulang ko. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nagagalit pa sila kapag umiiyak akong umuwi sa bahay at nagsusumbong sa kanila. Kasalanan ko raw kung bakit ako inaaway. Dahil lalambot-lambot daw ako, maging sa lugar na kung saan ako nakatira, ay bakla ang tingin sa akin. Kapag nakikita ako ng ibang nanay o tambay, ay inuutusan nila akong sumayaw o magmodel. Pero hindi ko na lamang sila pinakikinggan at hindi ko sila sinusunod. Kaya masasabi ko na hindi naging maganda ang childhood ko, Papa Dudut. Wala po akong kaibigan. At ang tingin sa akin ng mga kaklase ko ay basura. Naging biktima ako ng bullying at busog ako sa bugbog sa aking nanay at tatay. Alam ko na, parang pang teleserye ang buhay ko sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay naniniwala pa rin ako na hindi habang buhay ay ganun ang aking buhay.
Mataas ang pangarap ko. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa aking pamilya. Buong elementary ko ay wala akong naging kaibigan, Papa Dudut. Kahit papaano ay nasanay na ako sa pambubuli sa akin ng lahat. Kung dati ay palagi akong umiiyak, ngayon ay nasanay na ako na huwag pansinin ang mga sinasabi ng mga tao sa akin. Hindi na rin ako nagsusumbong sa mga magulang ko. Kasi alam ko na kapag ginawa ko yon ay papagalitan o bubugbugin lamang nila ako. Nasa una noong bata pa lamang ako na hindi na ako magkakaroon ng kaibigan. Tinanggap ko na walang magkakaroon ng interest na kaibiganin ako. Kaya alam ko na magiging forever alone ako. Pero hindi pala. Mali pala ako, Papa Dudut. Nang pumasok na ako sa first year high school ay may isang transfer student na babae na unang kumausap sa akin. Si Ophelia. Naging magkatabi kami noong first day ng school at ako ang kinausap niyang una. Ang akala ni Ophelia ay bakla ako dahil sa kilos ko. Pero ang sabi ko sa kanya ay hindi ako ganon. Talagang malambot at malamya lang akong kumilos. Tapos ang payat ko. Kaya madalas ay mapagkamalan akong bakla. At kapag sinasabi ko na hindi ako bakla ay wala namang naniniwala. Tanging si Ophelia lamang ang unang naniwala sa akin, Papa Dudut. Napakasaya ko nang maging magkaibigan kami ni Ophelia. Nagkaroon ako ng tagapagtanggol sa mga nambubuli sa akin. Kapag may nanunukso sa akin ay si Ophelia ang nangaaway sa kanila. Ophelia, hindi mo naman kailangan na makipag-away ng dahil sa akin. Sanay na ako sa kanila. Elementary pa lang ay binubuli na nila ako. Minsan ay sabi ko kay Ophelia, kaya nga palagi kang tinutukso kasi hindi ka lumalaban. Alam mo, dapat ipakita mo rin sa kanila na hindi okay sa iyo ang ginagawa nila. Dapat lumalaban ka rin minsan. Ang payo ni Ophelia sa akin. Umiiwas kasi ako sa gulo. Saka alam ko na hindi totoo ang sinasabi nila tungkol sa akin. Baka kapag nilabanan ko sila, isipin nila na guilty ako. Baka mas lalo nila akong tuksuhin pagpapaliwanag ko. Magkaiba talaga tayo ng opinyon sa ganyang bagay. Pero hayaan mo, ngayong magkaibigan na tayo ay ako na ang magiging tagapagtanggol mo, turan pa ni Ophelia. Hindi ko talaga inakala na magkakaroon ako ng kaibigan, Papa Dudut. Kaya talagang pinapahalagahan ko ang friendship namin ni Ophelia. Kami ang palaging magkasama. At mas lalo akong tinukso dahil babae ang kaibigan ko. Dapat daw kapag lalaki ka, lalaki rin ang kaibigan at mga kasama mo. Third year high school ako nang maging advisor namin, si Ma'am Leticia. Sa pagkakaalala ko ay 48 years old na siya noong time na yon. Naging subject teacher na namin siya noong second year high school. Kaya kahit papaano ay kilala ko na siya. Masayahin si Ma'am Leticia. Filipino ang subject na itinuturo niya sa akin. And to be honest, ayoko ng subject na Filipino kasi nakakaantok siya. Tapos palagi pang tanghali yung subject na yon. Kaya mas lalong nakakaantok. Pero nang si Ma'am Leticia na ang nagturo sa amin ng Filipino subject ay naging paboritong subject ko na yon. May mga paraan kasi si Ma'am Leticia para maging exciting ang Filipino subject. Paborito ko yung nagkukwento siya ng mga life experiences niya na nakakatuwa. Sa ganoong paraan ay nakukuha niya talaga ang atensyon ng mga estudyante niya para makinig sa kanya.
Hindi ring lingid sa marami ang pagiging matulungin ni Ma'am Leticia sa mga estudyante sa school. Kahit na hindi niya estudyante ay tinutulungan niya. Naalala ko ang unang beses na tinulungan ako ni Ma'am Leticia. Absent noon si Ophelia at tinukso ako ng mga kaklase ko dahil sa marumi at gusot ang damit ko. Wala kasi kaming plansa sa bahay, Papa Dudut. Tapos dalawa lang ang polo ko. Kaya minsan ay 2 o 3 beses kong sinusuot ang polo ko. Nakakatawa nga kasi labandera ang nanay ko. Pero hindi siya nakakapaglaban ng madalas sa bahay. Mas naipaglaban niya ang ibang tao kesa sa amin. Pero naiintindihan ko yon. Kasi trabaho yon ng nanay ko. Madalas pa nga ay kami na ng mga kapatid ko ang naglalaba kapag wala kaming pasok sa eskwelahan. Nang pumasok si Ma'am Leticia sa classroom para magturo ay napansin niya na namumugto ang mga mata ko. Hindi ko kasi kinaya ang panunukso ng mga kaklase ko. Kaya umiyak na lamang ako. Tinanong ako ni Ma'am Leticia kung ano ang nangyari sa akin. At ang sabi ko ay napuwing lamang ako. Pauwi na ako noong araw na yon nang lapitan ako ni Ma'am Leticia. Percy, alam ko na palagi kang nabubuli dito sa school. Hindi ako naniniwala na napuwing ka kanina. Kaya namamaga ang mga mata mo. Umiyak ka. Hindi ba? Tanong ni Ma'am Leticia sa akin. Opo, ma'am. Tinutukso nila ako. Kasi gusot ang polo ko pag-amin ko. Mga batang yan talaga. Bakit ba kasi palagi kang gusot ang uniform mo? Tanong ni ma'am. Wala po kasi kaming plansa sa bahay. Tugon ko. Ganon ba? Okay, ganito. Kailan ka ba naglalaba ng uniform mo? Tanong ni Ma'am Leticia. Tuwing Sabado po ng umaga. Sagot ko. Nagsuggest si Ma'am Leticia na tuwing Linggo ay pumunta ako sa bahay nila. Dalhin ko raw ang mga uniform ko at doon ko plansahin. Nang sa ganoon ay hindi na ako tuksuhin. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi niya ako sisingilin. Libre daw yon. Alam ko na mabait at matulungin talaga si Ma'am Leticia. Pero hindi ko ine-expect na pati ako ay tutulungan niya. Sobra akong nagpasalamat kay Ma'am Leticia dahil sa offer niyang yon, Papa Dudut. Kaya naman, simula noon, tuwing Linggo ay nagpupunta ako sa bahay nila para magplansa ng mga uniform ko. Noong una, ay uniform ko lang ang dinadala ko. Hanggang sa sabihin ni Ma'am Leticia na kung gusto ko ay dalhin ko na pati ang mga uniform ng iba kong mga kapatid na nag-aaral. Noong time na yon ay 3 kaming nag-aaral. Kaya lahat ng uniform nila ay pinaplansa ko sa bahay ni na Ma'am Leticia. Dahil sa tuwing Linggo ay nasa bahay ako ni Ma'am Leticia ay nakilala ko na rin ang asawa niya at 2 anak niyang babae na parehas na nasa college. Lahat sila ay mabait, Papa Dudut. Maganda rin ang turingan nila sa isa't isa. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit dahil hindi kami ganon sa bahay. Minsan ay tinanong ako ni Ma'am Leticia kung ano ang pangarap ko. Ang sabi ko ay gusto kong maging teacher na kagaya niya. Ang totoo ay ayokong maging teacher dahil pulis ang gusto kong maging pagdating ng araw. Pero nagbago yon. Simula nang makilala ko si Ma'am Leticia, gusto kong gayahin ang ginagawa niyang pagtulong sa mga estudyante na kagaya ko. Maganda yung pangarap mo, Percy. Basta magsikap ka lang ha. Matutupad mo yan. Les, sabi ni Ma'am Leticia. Salamat po, ma'am, pero alam ko na hanggang pangarap lang ang maging teacher ako. Alam ko na hanggang high school lang
ang kaya ng mga magulang ko. Tanggap ko na, hindi ako makakapag-college. Turan ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malay mo naman, may tumulong sa'yo. O kaya, lapitan ka ng swerte. Matalino ka naman eh. Malay mo, makakuha ka ng scholarship. Oo nga pala, may itatanong ako sa'yo. Bakit ka ba talaga binubuli sa school? Tura ni ma'am. Tinutokso po nila akong bakla kasi malambot at malamya akong kumilos. Ang totoo po, hindi po ako bakla. Ganito lang po talaga akong kumilos. Sagot ko. May mga tao talagang ganoon. Inuhusgahan nila agad ang isang tao dahil sa nakikita nila. Pero kung bakla ka, wala namang problema doon. Sadyang may mga tao kasi na makitid ang utak. Wika ni Ma'am Leticia. Gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi ni Ma'am Leticia sa akin. Ang sarap pong isipin na bukod kay Ophelia ay meron pang isang tao na naniniwala sa kung ano talaga ako. Sila yung mga tao na hindi ako hinuhusgahan dahil sa nakikita nila sa panlabas ko. Sila yung mga tao na nagtanong muna kung ano ba talaga ako. Sinabi sa akin ni Ma'am Leticia na kapag may nanukso sa akin sa susunod ay magsumbong ako sa kanya. Siya raw ang bahala. Kakausapin daw niya ang mga nambubuli sa akin para malaman ng mga ito na hindi tama ang ginagawa nila sa akin. Gaya ng sinabi ni Ophelia sa akin, hindi raw ako dapat pumapayag na may umaapi sa akin. Wala raw mali na lumaban ako, lalo na kung wala akong ginagawang mali at nananahimik lamang ako. Sa kabila ng mga sinabi ni Ma'am Leticia sa akin ay hindi pa rin ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili ko. Hindi rin ako nagsusumbong kay Ma'am o kay Ophelia kapag may nambubuli sa akin. Hinahayaan ko lamang sila kung anong gustong gawin nila sa akin. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutang tulong ni Ma'am Leticia sa akin ay noong first periodical exam namin. Third year ako. Kailangan ko noon ng PHP 20 para pambayad sa test paper na ipa-photocopy. Humingi ako ng pera kay nanay pero hindi niya ako binigyan. Huwag mo nga akong niloloko, Percy. Malamang wala kayong ambagan. Ibubulsa mo lang ang PH20. Akala mo ba? Hindi ko alam yung ganyang tirada mo. Ganyan din ako noong nag-aaral. Hindi mo ako maloloko. Bulyaw ni nanay sa akin. Nay, nagsasabi po ako ng totoo. May bayad po talaga na PHP 20 para sa exam namin. Pampa-photocopy ng test paper, ang sabi ko. Tumigil ka na. Isa pa, wala akong pera. Bakit kasi hindi ka mangalakal? Para may pera ka? Hindi yung palagi ka lang nandito sa bahay, sigaw pa ni nanay. Kung hindi lang sana ako tinutukso sa lugar namin, ay hindi ako palaging nasa bahay. Mas gusto ko kasi na nasa bahay lang kesa sa tuksuhin ako sa labas. Kahit na walang ibinigay na PH20 si nanay sa akin, ay pumasok pa rin ako sa school sa araw ng exam namin. Bago ako magpunta sa classroom, ay pumunta muna ako sa faculty room para kausapin si Ma'am Leticia. Ang bala ko ay makikiusap ako sa kanya na pahiramin ako ng exam. Tapos isusunod ko na lamang yung bayad ko na PHP 20. Nang sabihin ko yon kay Ma'am Leticia ay hindi ko inaasahan ang naging sagot niya sa akin. Huwag mo nang intindihin ang pambayad mo. Ako na ang magbabayad para sa test paper mo, ang sabi ni Ma'am Leticia. Maraming salamat po, ma'am. Ang bait niyo po talaga, ang naiiyak kong wika. Binigyan ako ni Ma'am Leticia ng PH20. At bukod pa roon ay binigyan niya ako ng another PHP 20 nang malaman niya na PHP 5 lang ang baon ko.
bumili ka ng nakakabusog na pagkain sa recess. Kasi mahirap mag-exam kapag gutom o walang laman ang sikmura. Kahit daw nag-review ka ay baka wala kang maisagot, sabi ni Ma'am Leticia. Dahil sa mga tulong at kabaitan ni Ma'am Leticia ay mas lalo akong nagkaroon ng kagustuhan na maging isang teacher na kagaya niya. Siya ang naging inspirasyon ko para makapag-aral. Kung noon ay tanggap ko na hanggang high school lang ang matatapos ko, ay nagbago na yon. Nangako ako noong time na iyon sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako ng college at magiging teacher din ako. Kahit binatilyo na ako noong panahon na yon, ay patuloy pa rin ang pangbubugbog ng nanay at tatay ko sa akin, Papa Dudut. Yun pa rin ang dahilan nila, ang pagiging malamya ko. Lalo na si nanay, kapag nakikita niya ako na malambot ang kilos, ay nagagalit siya sa akin at sinasaktan niya ako. Sabi ni nanay, kasalanan ko raw ang maging bakla. Kapag daw hindi ako nagbago, ay mamalasin ako at tatanda ko ng mag-isa. Talagang kumbinsido sila na bakla ako. Kahit sinasabi ko sa kanila ng paulit-ulit na hindi ako bakla. Hindi ba dapat ay mas kilala nila ako dahil sila ang mga magulang ko sa aming magkakapatid? Ako ang palagi nilang binubugbog. May mga pagkakataon na pumapasok ako sa school na meron akong pasa sa braso o hindi kaya sa muka. May isang pagkakataon na napansin ni Ophelia ang pasa ko sa braso. "Hoy Percy, ano nangyari sa braso mo?" tanong ni Ophelia sa akin. Nadapa ako. Tatanga-tanga kasi ako pag sisinungaling ko. Hindi ako naniniwala. Ilang beses ko nang nakikita na may pasa ka sa katawan. Ano yan? Palagi kang nadadapa, Percy? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Ano? At naging best friend tayo, turan pa ni Ophelia. Sa pagkakataong yon ay nagsabi na ako ng totoo kay Ophelia. Sinabi ko sa kanya na madalas akong bugbugin ng nanay at tatay ko. Awang-awa naman si Ophelia sa akin noon. Wala akong kaalam-alam na sinabi pala ni Ophelia kay Ma'am Leticia ang pananakit ng mga magulang ko sa akin. Noong uwian na ay pinatawag ako ni Ma'am Leticia sa faculty room at doon ay sinabi niya sa akin na kinausap siya ni Ophelia. At sinabi ni Ophelia ang nangyari sa akin sa bahay. Naging matapat ako sa mga tanong ni Ma'am Leticia, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay safe ako sa kanya. At magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Kailangan kong kausapin ang mga parents mo, Percy. Hindi ka dapat nila sinasaktan ng ganyan. Oo, may mga magulang na ganyan ang klase ng pagdidisiplina. Pero wag namang aabot sa point na may pasaka. Tara, sasama ako sa iyo ngayon sa bahay ninyo, ang sabi ni Ma'am Leticia na ikinatakot ko. Wag na po, ma'am. Hindi na po kailangan. Baka mas lalong magalit si nanay at tatay sa akin pagtutol ko. Okay? Papalampasin ko yan ngayon, ha? Pero kapag yan naulit, hindi mo na ako mapipigilan na kausapin sila. Wika ni Ma'am Leticia. Mabuti na lamang at napapayag ko si Ma'am Leticia na huwag nang kausapin ang mga magulang ko. Alam ko kasi na mas magagalit sina nanay at tatay sa akin kapag nangyari yon. Ayoko rin na madamay pa si Ma'am Leticia. Pero ang problema ko ay alam ko na mauulit pa rin ang pagkakaroon ko ng pasa. Kaya kapag binubugbog ako at meron akong pasa ay hindi na lamang ako pumapasok,
hinihintay kong mawala kahit papaano ang pasa ko bago ako pumasok. Lalo na kung ang pasa ko ay nasa parte ng katawan na hindi ko kayang itago. Napansin ni Ma'am Leticia ang madalas kong pag-absent. Tinanong niya ako kung bakit ako palaging absent sa klase. At ang sabi ko ay madalas akong magkasakit. Nag-offer pa nga siya na ipa-check up ako. Pero ang sabi ko ay ibinibili naman ako ng gamot ng nanay ko. Nanghihinayang kasi si Ma'am Leticia kapag uma-absent ako. Kasi baka raw bumaba ang grades ko. Running for first honor kasi ako noon. Doon ko na-realize na kahit pala hindi mo kadugo ang isang tao ay pwede pa rin maging concern sa'yo. Pwede pa rin nilang iparamdam sa'yo ang pagmamahal na hindi mo nakukuha sa sarili mong pamilya. Hindi pala lahat ng tao ay kagaya ng mga nabubuli sa akin at kagaya ng mga magulang ko. May mga tao pa rin palang mabubuti kagaya ni na Ma'am Leticia at Ophelia. Isang araw ng linggo, wala si nanay at tatay dahil may trabaho sila. Kami lang ng mga kapatid ko ang nasa bahay at ako talaga ang inutusan nila na gumawa ng halos lahat ng mga gawaing bahay. Yung panganay namin na lalaki ay palaging wala sa bahay dahil mahilig siyang mag-basketball. Tapos na siya ng high school. Pero kahit nasa edad na siya na pwede na siyang magtrabaho ay hindi pa rin siya nagtatrabaho. Bago umalis si nanay para maglaba ay sinabi niya na gabi na raw siyang makakauwi at gusto niya nakakain na lamang siya pag-uwi. Hindi na ako nakapunta noon kay Ma'am Leticia para makipagplansa. Dahil po sa dami ng ginawa ko, Papa Dudut, nang nagsasaing na ako ng gabi ay nasunog ko ang sinaing dahil abala ako sa pagtitiklop ng mga damit namin. Pagdating ni nanay ay nakita niya na sunog ang sinaing ko. Kaya naman binugbog na naman niya ako. Gamit ang tambo ay pinagpapalo niya ako. Nadagdagan pa ang galit niya, Papa Dudut. Dahil siguro sa pagod niya sa maghapon na paglalaba. Ang pinanghahawakang tambo na gawa sa kahoy ay ginamit niya sa pagpalo sa akin. Sabi ni nanay, wala na raw kaming bigas. Susunugin ko pa raw. Bukod sa mga palo ay hindi pa niya ako pinakain noong gabing yon. Hinayaan niya akong magutom. Kinabukasan Lunes na ay hindi ako pumasok sa school dahil sa mga pasa sa katawan. Ayokong makita yon ni Ma'am Leticia at papasok na lamang ako sa school kapag nawala na ang mga pasa. Kinagabihan ng araw na iyon ay hindi ko inaasahan na pupunta si Ma'am Leticia at Ophelia sa bahay namin. Nagulat talaga ako. Si nanay ang humarap sa kanila at ako ay nasa loob ng bahay. Narinig ko na tinanong ni Ma'am Leticia kay nanay kung bakit hindi ako pumasok. Ang sabi ni nanay ay tinatamad daw ako. Pwede ko po bang makita si Percy, Mrs.? Tanong ni Ma'am Leticia kay nanay. Nasa loob, naghihiga. Napakatamad talaga ng batang yan. Turan pa ni nanay. Pumasok si Ma'am Leticia sa bahay namin at nakita niya ako na puro pasa. Doon na umiyak si Ma'am Leticia. Percy, bakit ka ganyan? Puro ka pasa pero hindi ako nagsalita noon. Si nanay ang sumagot at parang proud pa niyang sinabi na pinalo niya ako dahil sinunog ko ang sinaing noong nakaraang gabi. Mrs., hindi dapat umaabot sa ganyan ang pagdidisiplina ninyo kay Percy. Alam niyo bang may batas na nagpoprotekta sa mga bata? Pwede kayong makulong
sa ginagawa ninyo kay Percy, ang naluluhang sabi ni Ma'am Leticia. Bakit ka ba nakikialam? Anak ko naman yan. Saka, dapat lang yan sa kanya. Babakla-bakla siya. Puro kalandian siguro ang ginagawa niyan. Kaya nasunog ang sinaing niya. Galit na wika pa ni nanay. Sarili ninyong anak si Percy. Pero hindi nyo alam na hindi siya bakla. Ang sabi pa ni Ma'am Leticia. Bakla naman talaga yan. Ang lamya-lamya, wika pa ni nanay. Hindi po porket malambot, kumilos. Bakla na, misis. May mga anak din po ako at nagkakamali rin sila. Pero hindi ako ganyan magdisiplina. Napapalo ko rin sila dati. Pero hindi ganyan nabugbog sarado, sambit pa ni Ma'am Leticia. Alam mo ma'am, mas mabuti pa na umalis na kayo. Nagiging pakialamera na kayo sa sarili kong anak. Teacher ka lang diba? Ako ang nanay at wala kang pakialam kung anong gawin ko sa anak ko. At hindi ako natatakot sa sinasabi mong makukulong ako. Pagtataboy pa ni nanay kina Ma'am Leticia. Kapag naulit pa ito, ay pasensyahan na lang tayo. Matapang na wika ni Ma'am Leticia. Bago sila umalis ni Ofelia, pag-alis ni na Ma'am Leticia ay pinagalitan pa ako ni nanay. Kung pumasok lang daw sana ako sa school, ay hindi pupunta roon ang teacher ko. Hindi ko naman masabi sa kanya ang dahilan ko. Kaya hindi ako pumasok sa school. Noong araw na yon, Papa Dudut, alam ko na hindi niya ako maiintindihan. Pero aaminin ko, natakot ako sa mga sinabi ni Ma'am Leticia na pwedeng makulong si nanay sa pananakit sa akin. Kahit na hindi maganda ang pagtrato nila sa akin ni tatay, ay ayaw ko pa rin silang makulong. Hindi para sa akin, kundi para sa mga kapatid ko. Alam kong hindi mabubuhay ang mga kapatid ko nang wala ang mga magulang namin. Makalipas ang 3 araw ay pumasok na ulit ako sa school. Inasahan ko na kakausapin ako ni Ma'am Leticia. At hindi nga ako nagkamali. Ang sabi niya sa akin, kapag daw binugbog ulit ako ng nanay o tatay ko, ay magsumbong agad ako sa kanya. Hindi raw kaya ng konsensya niya na meron siyang estudyante na dumaranas ng nararanasan ko. Hindi niya raw kaya na manahimik lamang. Dahil kapag may hindi magandang nangyari sa akin, ay hindi niya raw mapapatawad ang sarili niya. Ma'am, nagpapasalamat po ako sa concern ninyo sa akin. Pero okay lang po ako. May kasalanan naman po ako, kaya nasasaktan nila ako pagtatanggol ko sa aking mga magulang. Hindi ka okay, Percy. Huwag mo nang ipagtanggol ang mga magulang mo. Kasi mali talaga ang ginagawa nila sa'yo. Basta kapag naulit pa yan, pasensyahan tayo. Pero kikilos na ako, ang sabi ni Ma'am Leticia. Nakiusap ako kay Ma'am Leticia na huwag niyang ipapakulong ang mga magulang ko. Kasi kawawang iba ko pang mga kapatid. Pero hindi siya nakinig sa akin. Awang-awa talaga siya sa akin noong time na yon. At napaiyak pa siya. Niyakap ako ni Ma'am Leticia at napaiyak na rin ako. Naramdaman ko talaga ang pagmamahal ni Ma'am Leticia na para bang siya ang nanay ko. Inisip ko pa nga noong time na yon na sana si Ma'am Leticia na lamang ang nanay ko. Siguro kung siya ang nanay ko ay mabubusog ako sa pagmamahal at hindi ako makakaranas ng pananakit. Isang gabi, kakatapos lang naming kumain. Ako ang palaging nakatoka sa paghuhugas ng pinagkainan kapag gabi. Tinapos ko kaagad yon kasi marami akong assignment na kailangang tapusin.
Matagal-tagal na rin na hindi ako nasasaktan ng mga magulang ko. Ang ginagawa ko kasi ay sinusunod ko sila palagi at ginagawa ko ng maayos ang mga utos nila sa akin para hindi na ako magkamali. Talagang iniiwasan ko na masaktan ulit at sa takot ko na may gawin si Ma'am Leticia na ikakapahamak ng nanay at tatay ko after ng mga gawain ko para sa gabing iyon ay sinisimulan ko nang gawin ang mga assignment ko. Wala pala noon si tatay sa bahay dahil nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan niya. Tanghali siyang umalis ng bahay at kahit gabi na ay wala pa rin siya. Sa dami ng assignment na kailangan kong tapusin ay inabot na ako noon ng 10 ng gabi. Noong sandaling iyon ay dumating na si tatay. Lasing na lasing siya. Inutusan niya akong magtimpla ng kape para sa kanya. At napansin ko na masama ang tingin niya sa akin. Parang galit siya. Kahit na wala naman akong ginagawang mali. Inabot ko kay tatay ang kape. Ay kung ano-ano na ang mga sinabi niya sa akin. Kagaya ng ikinakahiya niya raw ako kasi bakla ako. Pinagtatawanan daw siya ng mga kainuman niya dahil meron siyang baklang anak. Tay, hindi naman po ako bakla. Lalaki po ako. Malambot lang po talaga akong kumilos. Magalang kong sabi. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa iyo? Kitang-kita ko sa kilos mo na bakla ka. Sigaw ni tatay sa akin. Nagulat na lamang ako nang biglang itinapon ni tatay sa akin ang mainit na kape. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil pinagsusuntok pa niya ako sa muka. Gagawin daw niya akong lalaki. Hindi raw siya titigil. Nabugbugin ako hanggat hindi ako nagbabago. Napakalakas ng iyak ko noong sandaling yon. Ang mga kapatid ko at si nanay ay pinapanood lamang ako habang sinasaktan ako ni tatay. Wala man lang sa kanila ang nagtry na awatin si tatay. Sa sobrang bugbog na dinanas ko noong time na yon ay nag-pass out ako, Papa Dudut. Yon ang pinakamatinding bugbog na naranasan ko sa buong buhay ko. Kasi talagang nawalan na ako ng malay. Nagising ako ay nasa ospital na lamang ako. Nakahiga ako sa hospital bed. At grabe ang sakit ng katawan ko. Takot na takot ako noon. Kasi akala ko talaga ay mamamatay na ako. Si Ma'am Leticia ang unang dumalaw sa akin. Iyak siya ng iyak nang makita ang itsura ko. Kasi grabe talaga ang pasa at ubi ko noon sa mukha ko. Pumutok pa ang labi ko. At nagkaroon ako ng lapnos sa aking katawan dahil sa mainit na kape. Kay Ma'am Leticia ko rin nalaman na narinig pala ng mga kapitbahay namin ang pagsisigaw at pag-iyak ko. Kaya naman, sinaklolohan nila ako. Sila ang nagdala sa akin sa ospital. Nakakulong na raw sa barangay ang tatay ko at kakasuhan ito ng child abuse sa ginawa sa akin. Kinabahan na naman daw kasi si Ma'am Leticia. Kaya pinuntahan niya ako sa bahay namin. Sa mga kapitbahay din niya nalaman ang nangyari sa akin at kung saang ospital ako dinala. Ma'am, ayoko na pong umuwi sa amin. Nanginginig kong sabi. Huwag kang mag-alala, Percy. May mga taga DSWD na nakakausap sa iyo bukas para malaman natin kung ano ang tama at magandang gawin sa sitwasyon mo. Pangako, yan ang huling beses na mararanasan mo ang ganoong pananakit. Andito ako para protektahan ka simula ngayon. Pangako ni Ma'am Leticia. Nang kausapin ako ng mga taga DSWD
ay sinabi nila na pwede ring makulong ang nanay ko dahil nalaman nila na maging ito ay sinasaktan ako. Pero nakiusap ako na wag nilang idamay ang nanay ko dahil kawawa ang mga kapatid ko. Pwede naman daw nakupkupin nila at ilagay sa isang safe na shelter ang mga menor de edad kong kapatid. Pero ayoko pa rin. Maayos naman kasi ang trato ni nanay sa iba kong kapatid at sa akin lang hindi. Tinanong din nila ako kung meron ba akong kamag-anak na pwedeng kumupkop sa akin. At ang sabi ko ay wala akong alam. Hanggang sa nag-offer si Ma'am Leticia na gusto niya akong kupkupin. Nagulat ako sa sinabing iyon ni Ma'am Leticia Papadudut. Titingnan daw muna ng mga taga DSWD kung safe ba talaga ako sa poder ni Ma'am Leticia at kung may kakayahan siya na kupkupin ako. Ma'am, seryoso ba kayo sa sinabi nyo? Gusto nyo akong tumira sa inyo? Hindi makapaniwala ang tanong ko kay Ma'am Leticia. Oo naman Percy, bakit ayaw mo ba? Tanong ko. Hindi naman po sa ganon. Iniisip ko lang po kasi ang mga kapatid ko. Paano sila kung wala ako sa bahay? Baka hindi nila kaya, turan ko. Percy, matagal mo na silang inuuna. Matagal ka nang nagtitiis. This time, sarili mo naman ang isipin at unahin mo. Huwag kang mag-alala kapag pumayag ang DSWD na sa akin ka muna ay ituturing kitang parang tunay kong anak, ang naluluhang wika ni Ma'am Leticia. Pumayag ang mga taga DSWD na pansamantala ay si Ma'am Leticia ang maging guardian ko at sa kanila na ako titira. Pagkatapos kong makalabas ng ospital ay naging maganda ang welcome ng asawa at mga anak ni Ma'am sa akin. At binigyan din nila ako ng sariling kwarto. May isang bakanting kwarto pa kasi sa bahay nila. At sabi pa nga ni Ma'am Leticia ay parang nakalaan talaga yon para sa akin. Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi nakulong ang nanay ko. At si tatay naman ay nakalaya rin makalipas ang ilang linggo. Grabe po ang trauma na ibinigay sa akin ng huling pambubugbog ni Tatay Papadudut. Halos gabi-gabi akong nananaginip na sinasaktan ako ni tatay. At kapag nagigising ako ay takot na takot ako. Pinupad ni Ma'am Leticia ang ipinangako niya sa akin. Itinuring niya ako na parang tunay niyang anak. Ibinigay niya ang lahat ng kailangan ko. Pakiramdam ko nga ay nananaginip lamang ako kasi hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganoong pagtrato sa ibang tao. Pero sa totoo lang, namimiss ko ang pamilya ko. Kaya lang kapag iniisip ko na babalik ako sa kanila ay malamang mauulit na naman yung nangyari sa akin. Isang araw ay biglang sumugod si nanay sa bahay ni na Ma'am Leticia. Nagwawala siya sa labas at sumisigaw siya. Naibalik na ako ni Ma'am Leticia sa kanya. Sinabi ko kay Ma'am na mas okay yata na sumama na ako sa nanay ko para hindi na sila madamay. Nahihiya na kasi ako sa kanila. Pero ang sabi ni Ma'am Leticia ay hindi ako uuwi sa amin. Siya raw ang bahalang magpaalis sa nanay ko. Matapang pero mahinahon na hinarap ni Ma'am Leticia si nanay. Ibalik mo si Percy. Ibalik mo ang anak ko. Pakialamera ka. Teacher ka lang naman. Galit na sigaw ni nanay kay Ma'am Leticia. Mrs., nakalimutan niyo na ba ang pinag-usapan natin kasama ang taga DSWD? Hindi na pwedeng bumalik si Percy sa inyo dahil sinasaktan ninyo siya, paliwanag ni Ma'am Leticia. Wala akong pakialam. Palabasin mo si Percy. Percy, lumabas ka dyan. Oh,
Baka gusto mong pumasok pa ako diyan? Banta ni nanay. Subukan mong pumasok nang walang pahintulot ko para makasuhan ko kayo ng trespassing. Hindi po kayo welcome sa bahay ko, Mrs. Hindi sana mawawala si Percy sa inyo. Kung trinato nyo siyang tama, hindi na kayo naawa sa bata. Ginawa niyong punching bag. Gusto nyo bang bumalik si Percy sa inyo? Tapos ano sasaktan ninyo? Kaya ayoko, uuwi na lang ako. Kasi kapag hindi ako nakapagpigil, ay pulis na ang hihila sa inyo paalis. Ang sabi ni Ma'am Leticia sa nanay ko. Natakot ang nanay ko sa mga sinabing iyon ni Ma'am Leticia. Kaya mas pinili niyang umalis na lamang. Pero nagbanta siya na babalik siya. At hindi siya papayag na hindi niya ako mababawi. Pagkapasok ni Ma'am Leticia ay kinausap niya ako kaagad. Sinabi niya na huwag ako mag-alala kasi hindi siya papayag na makuha ko ng nanay ko. Hindi raw siya papayag na may manakit ulit sa akin, Papa Dudut. Nang si Ma'am Leticia ang naging guardian ko, ay naging pamilya na rin ako sa kanila ng pamilya niya. Paminsan-minsan ay nakikibalita pa rin ako sa mga kapatid ko kung ano ang lagay nila. Dahil sa malalaki na ang baon ko sa school, ay nagagawa ko ng makapag-ipon. At kapag medyo malaki na ang ipon ko, ay ibinibigay ko sa mga kapatid ko. Hindi na rin ako ginulo ni nanay at tatay. Bilang ganti po sa kabutihan ni Ma'am Leticia, ay pinaghusayan ko po ang pag-aaral. At valedictorian ako nang graduate ako sa high school. Akala ko ay kapag nakatapos na ako ng high school, ay titigil na si Ma'am Leticia sa pagkupkup sa akin. Pero hindi pa pala, Papa Dudut. Sinabi niya na pag-aaralin niya ako ng college. At kung gusto ko pa rin na maging isang guro na kagaya niya, ay kasama ko siya. Tuloy pa rin ang pangarap ko na yon. Pinagbutihan ko ang pag-aaral ko at makalipas ang ilang taon ay naging ganap na akong guro. Kagaya ng dati kong pangarap, nagtrabaho ako sa isang public school ng ilang taon at nang magkaroon ako ng offer na magtrabaho sa Thailand bilang teacher, ay grinab ko na yon. Sa Thailand ay nakilala ko si Rhea na isang Filipinang guro doon. Naging kami at nagpakasal kami nang umuwi kami sa Pilipinas. Sa kasal namin ay in-invite ko ang buong pamilya ko. Noon lang ulit kami nagkita-kita matapos ang napakahabang taon. Humingi naman ng tawad sa akin ang mga magulang ko sa mga maling nagawa nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na matagal ko na silang napatawad at never akong nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Bumalik ako sa Thailand habang si Rhea ay nagtrabaho na lamang sa Pilipinas. Tumutulong na rin ako noon sa pamilya ko at syempre kay Ma'am Leticia. Tinanggihan pa nga ni Ma'am Leticia ang mga pinapadala ko sa kanyang pera dahil ayon sa kanya ay hindi siya humihingi ng kahit na anong kapalit sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Masaya na raw siya na makita kong nagtatagumpay sa aking buhay. Ngayon ay retired na sa pagtuturo si Ma'am Leticia. Tuluyan na rin akong umuwi sa Pilipinas. At dito na rin po ulit ako nagtrabaho. Paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami ni Ma'am Leticia. Kahit medyo may edad na siya, ay malakas pa rin siya. At wala akong ibang hiling sa Diyos, kundi ang bigyan pa siya ng mahabang buhay. Kung nakikinig man ngayon si Ma'am Leticia, kahit ilang beses ko na nasabi ito sa inyo,
gusto ko pa rin na magpasalamat sa inyo at sa pamilya mo. Ikaw ang nagpatunay na may mabubuti pang tao dito sa mundo na handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Habang buhay ko pong tatanawin ang utang na loob ko sa inyo. Dahil kung hindi kayo nagmalasakit sa akin noon, ay wala ako sa kinakalag ko ngayon. Siyempre, hindi ko rin po makakalimutan ang best friend kong si Ophelia. Maraming salamat dahil kahit marami ang ayaw akong maging kaibigan, ay mas pinili mo pa rin na kaibiganin ako. Hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin kami ni Ophelia, Papa Dudut. Naniniwala ako na marami pa rin kagaya ni Ma'am Leticia sa mundo. Kaya kapag nakatagpo po kayo ng taong kagaya niya, napaka-bless niyo. Lubos na nagpapasalamat, Percy.